Yo, 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 what's up? Andito ulit tayo sa MC Marathon Presents Band MCs. At ngayong episode naman ngayon, ang papanoorin natin ay ang naging huling laban ni Aklas sa Flip Top. At ito ay nangyari noong gubat. Di ko alam kung pang ilang gubat to. Pero yun, una sa lahat, syempre, salamat muna sa distinctive clothing para sa suot ko at syempre sa Crown Manila para sa bowler na suot ko. Sobrang solid na mga mapagbigay na sponsors. Salamat sa inyong lahat. Ito nga, yung pinag-uusapan natin kanina, ang naging huling laban ni Aklas. Gubat, not sure kung pang ilang gubat, di ko alam. Pero ito si Buto nangyari. Aklas versus Acer. At parte din siya ng Isabuhay 2016. Ito yung sobrang lakas na lineup ng Isabuhay. Ito yung sobrang lakas na Isabuhay. Sobrang top tier ng mga kasali sa lineup. Andyan yung nasa kabilang bracket sila Tipsy D, sila Looney, at alam ko nasa kabilang bracket naman sila, yan, sa Aklas. Tas kasama rin sa bracket na yun si Smaglas. Sa kasamaang palad, pares sila ni Smaglas na na nalaglag agad sa unang round. Sayang, posible pala sana silang magtapat sa laban na to kaso maaga silang na laglag dito sa laban na to. Sa tournament na to. Sayang. Pero yun nga. Si Aklas ay marami nagsasabi nga na banned na rin si Aklas sa Flip Top. May nabasa lang ako sa Reddit na ang dahilan daw ng pagkaka-banned ni Aklas is about sa something about clothing line. Hindi ko na tatalakayin dito sa sa episode natin na to, yung nabasa kong dahilan, dahil hindi rin naman ako sigurado kung reliable yung source, kung gaano ka-legit yun. Pero yun, nabasa ko siya somewhere sa Reddit. Yun. Na ganun, yun nga yung dahilan. But hindi na ulit bumalik or nakabalik si Aklas sa Flip Top. Pero alam ko after ng mga Flip Top days niya, bumattle pa rin siya sa iba't ibang amateur league or minsan na lang, parang gig na lang. Tapos nagkaroon rin siya ng isang noticeable battle sa Sunugan sa Kumu. Yun nga yung laban niya kay JD, sobrang solid nun. At syempre isang laban sa PSP, yun sa laban nila ni Invictus sa Matira Mayaman. Yun. Pero yun, ito ang naging huling laban ni Aklas sa Flip Top. Aklas versus Acer ng Gubat 15. Bago natin simulang panoorin, syempre, shoutouts muna sa mga nanonood ng live ngayon. Syempre, ayan, kay TJN Rai, kay Ruben Gigante, kay CHDMT, kay Panda Alan, kay Letterman ng Chicago. Kamusta dyan sa Chi-Town? May mga tropa ako dyan. Isa na dyan yung yung taga-produce ko ng beat, which is Easy Orduna. Shoutout sa'yo, pare. Baka kilala mo siya. Easy Orduna. Shoutouts din kay CHDMT ng Perth, Western Australia. Aussie. Shoutout sa'yo. Kyle Rubri, kay Aldrin Ocampo, Hotdog Blues, kay Star Anes 2136, Emmanuel Mercado, Ronel Sumabal, Don Marzan, Mark Francisco ng UK. What's up? Yun, kay Vico Sin ng Australia rin. Dami mga nanonood na taga-Australia ngayon. At kay Anthony Tejero ng Cavite, MJ De Mesa ng San Diego. Yun. Simulan na natin panoorin, guys. Huwag na natin patagalin.
Nanalo si Aklas ng coin toss. Piliin niyo mauna si Acer. Sa buhay tournament to. Tig-2 minuto dapat. Sunod natin yung oras. Flip top. Pakinggan natin unang banat, Acer. Yo, check. Okay ba? Gusto mo ulit maging kampiyon? Medyo may kalabuan ng pangarap, umpisa pa lang ng isa buhay. Katapusan mo na kagad, dito ka sa kagubatan, mapapatag sa lupa, libeng. Walang kabaong nakahanda, ikaw yung payat na gagawin kong pataba. Seryoso ako sa pagsalang ko dito, wala akong oras magbiro. Huwag mo akong dadaanin sa pabaliw-baliwan mo, yung mga pinatulang kong baliw nagtino. May sariling mundong sinto, wala na... Ano agad, no? Wala nang ano. Naalala ko yung sabi ni Apex sa laban nila ni Acer. Totoo nga wala nang intro si Acer. Kumbaga, wala nang intro, wala nang palabok. Rat-rat agad kung ano yung gusto niya ipunto. Yun agad yung ginawa ni Acer dito. Baliw-baliwan mo yung mga pinatulang kong baliw nagtino. May sariling mundong sinto, wala nang lunas, malala na. Sa likod ng imahinasyon mo, yung utak mo nawala na. Pati sa uprising wala na. Pero mas nakakapagtaka kung paano ka napasama. Oh, wala na pala si si Aklas. Sa nung panahon na to wala na si Aklas sa uprising. Yun, base sa sa sinabi ni Acer. Nas malala na. Sa likod ng imahinasyon mo, yung utak mo nawala na. Pati sa uprising wala na. Pero mas nakakapagtaka kung paano ka napasama. Ang bobo mo magsulat ng kanta. Minsan may pinakinggan akong kanta mo na bad trip lang ako. Na bad trip lang ako. Nakakabwisit. Mas tinapos ko pa nga yung ads ng YouTube kesa sa kanta mo. At ikaw ay nagkampiyon ng di malamang dahilan. Uy, malaking bagay pag tinapos niyo yung halimbawa ito sa video na to, tas may ads. Tas alam ko pag tinapos mo yung ads, mas malaki yung kikitain ng nung channel na yun Pag tinapos mo yung ads dun sa video niya. Kaya goods yun, goods. Pag ginawa niyo yun. Na bad trip lang ako. Nakakabwisit. Mas tinapos ko pa nga yung ads ng YouTube kesa sa kanta mo. At ikaw ay nagkampiyon ng di malamang dahilan. Dahil lang sa amoy mga katunggali, dinali mo. At imposible ka ring mag-joke. Kasi kung ano-ano lang sinasabi mo. Ang dami mong alam. Alam mo ba yon? Para sa kaligtasan mo, huwag ka nang magsalita. Mga katulad mong marami ng alam, tinutumba. Aklas, rap battle to. Nakakahiya. Tutal, hindi ka naman nagra-rhyme. Yung mga sasabihin mo sa akin, i-text mo na lang mamaya. Enigma, anyari sa liga. Pwede na palang hindi tumugma. Binabago na yung imahe ng rap battle. Nakikita mo ba to? Palayasin mo na tong salot sa larangan. Wala naman tong naiambag. Mas malaki namang kita nito sa bato. Di ba? Mas malaki namang kita mo sa droga. Huwag ka nang bumatel. Pwede ka naman sumuporta. Porket libre maging tanga. Nagpakasobra. Ngayon pas lang sa akin tong alien. Pati mga susunod ba malarampage to sa Dota. Talagang monster kill. 3 rounds killing spree. Iwanan ka talagang nakahandusay sa lapag. Akala ko pagkatapos ko sa'yo, yung susunod ko makakalaban, mahusay pumalag. Kaso si Rapido na naman ulit. Putang ina, nakakainip. Tinalo ko na yung dati. Tatalunin ko lang ulit. Balik tayo sa'yo. Di ako nakakaliw sa'yo, bungal. Nakakahakot ka lang ng crowd kasi mas nalilibang yung tao sa baliw kesa sa normal. Kaya dito sa lugar ko, alam ko papalakpakan ka at pupurihin ang aking mga kababayan. Ganyan lang talaga sa Cebu. Kung sino yung kawawa, yun yung inaalalayan. Time, tapos na ako bumitaw. 2 minuto lang tayo. Huwag mong sayangin sa sigaw. Ulitin ko yung huling Kung sino yung kawawa, yun yung inaalalayan. Time, ganyan lang ko, alam ko papalakpakan ka at pupurihin ang aking mga kababayan. Ganyan lang talaga sa Cebu. Kung sino yung kawawa, yun yung inaalalayan. Time, tapos na ako bumitaw. 2 minuto lang tayo. Huwag mong sayangin sa sigaw. Ayun nga, ang napansin ko sa round 1 ni Acer, masyado siyang tuloy-tuloy. Walang masyadong punchline. Kung may punchline man, hindi siya noticeable, hindi siya masyadong tumatatak. Pero nagustuhan ko yung strategy niya na gamitin yung crowd. Hindi niya totally ginamit, pero parang binanggit niya yung mga Cebuano para sa last line niya para makuha yung crowd reaction. Magandang strategy yun para
hindi patay, hindi niya kumbaga hindi niya malamyang tinapos yung round niya. Pero other than that, wala masyadong tumatak na punchline para sa akin. Tapos pero props dun sa sa ganda, ang ganda ng delivery niya, ang ganda ng aggression, ang lutong. Tapos yun, masyadong lively yung niya, yung delivery niya. Other than that, yung mismong material, hindi siya masyadong bumakat para sa akin. Tingnan natin yung round 1 ni Aklas. Yo, check! Yo, mga bay! Makinig kayo! Isyapuhay na naman! Shit! Kinikilig ako! Alam nyo na, tol! Wala nang intro! Putangina mo! Putangina nyo! Magandang madugong hating gabi, isla ng Cebu! Andito rin pala sa andito sa likod niya si Balakid tsaka si Akata. Si Abran dito din pala. Kasi may mga nga dito, mga pioneer. Kasi alam ko laban din ni Looney tsaka ni Badang dito sa event na to. Dito rin nangyari yun. Intro! Putangina mo! Putangina nyo! Magandang madugong hating gabi, isla ng Cebu! Kamusta lahat kayo? Puwera lang sa'yo! Ikaw, Aser! Huwag kang piling ako sa akin, putang ina ka! Kahit na self ay tawag mo sa akin, eto ka, putang ina ka! Wow! Champion ka raw? Noong 2014 Ubik tryouts. Kaya naman pala, isang bayong ng mga banban ang lumahok nung tryouts. Pinanood ko mga laban mo kahit labag sa loob ko. Napansin ko, recycle ang setup at structures ng round mo. Basic rhyme, generic punchlines. Low-tech ang puwersa ng wordplay mo. O sadyang sinilang ka, mapuro lang utak mo, mabagal ang takbo, kinakalawang na yung makinarya ng isip mo, sira na ang pyesa mga neuron sa loob ng ulo mo. Iba-iba tayo ng estilo. Ideya, konsepto, prinsipyo. Ikaw, ano pinaglalaban mo? Ha? Ang baduy mo, biglang lumalabsong ka pa? Ang labo! Tang-inang to! Alam mo, kung ako sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo kasi niloloko mo lang yung sarili mo. Kahit anong hard work ang gawin mo, mananatili kang rapper na pilit na rapper. Alam mo kung saan ka lang magaling? Ha? Sa pagbebenta ng ticket! So si Acer pala yun. Dati, nung wala pang J-Block, kasi Acer yung tagabenta ng ticket sa Cebu. Pilit na rapper! Alam mo kung saan ka lang magaling? Ha? Sa pagbebenta ng ticket! Maraming salamat sa'yo dahil maraming pumunta ngayon. Pero putang ina ka, hindi kita papalagpasin ngayong pagkakataon na to. Isyabuhay to, tol. Syabuhan to. Haster ako dito! Adik! Tanga! Graduate na ako dyan! Nag-master ako ng pag-adik. Huwag mo akong pangaralan. Ikaw, nagsisimula ka pala maging adik. Dito ka din babagsak! Hanggang dito ka na lang sa mga kamay ko. Hindi ka naaabot pa kay Rapido. Huwag kang malungkot. Pagkatapos ko sa'yo, walang malulungkot dahil isusud ko ng pamilya mo. Yung airpods mo, ipapalapa ko sa 100,000 putakte, alupihan at mga bubuyog. Yung airmats mo, ipapagahasa ko sa 1,000 malilibog na duwende at kapre na nakatira sa ilalim ng nyog. At yung kapatid mo, balato ko na lang niya sa mga gutom na buwitre at galit na tigre. Rawr! Kaya, imposibleng manalo sa akin to. Manalo sa akin to kung look-alike Looney contest to. Kaso, hindi! Intergalactic isa buhay tournament to! Time! Oh, shit.
ang weird nung round 1 na yun. Pero nadadala talaga ni Aklas yung karakter na ganun eh. Pero kailangan ibigay. Hindi. Typical battle rap structure yung ginawa ni ni Acer sa round 1. Si Aklas naman unorthodox pero nakukuha niya yung crowd, nadadala niya yung sarili niya. Shit. Sobrang dikit nung round 1, no? Hindi dikit sobrang lakas pero dikit na parang hindi muna sila tumodo nung round 1. Siguro bibigay ko bahagya kay Acer yung round 1. Mas buo yung thought niya. Though may mga pinupunto rin sana si Aklas sa round 1 kaso parang hindi niya nadadala dun yung pinupunto niya. Yun. Kay Acer ako sa round 1. Sobrang gahibla na lang. Personal preference na lang. Yun. Tingnan natin round 2 ni Acer. Yo, check! Ako naman, para tapusin tong pabida. Oo, nagbenta ako ng ticket, ganun ako sumuporta sa liga. Akala mo putang ina ka, kung kasali ka ng tryouts dito, malamang dinurog lang din kita. Yo, check, bakit ako sumali ng isa buhay? Pagod na ako magparaya. Ako'y tuso na ngayon. Yung mga bagong sulpot, feeling malalakas lahat, puro na gano'n. Ikaw naman tapang-tapangan ka dito, pero off ka, may puso na mamon. Sana di ka nalang nagpunta para di ka nasaktan. Total uso naman yon. Di ka matalino porque... si Fonger, taga Cebu din yun, MC ng Cebu. Sa mga diehard fan ng Flip Top, alam niyo yun, na ilang beses siyang hindi sumipot sa laban dahil hindi ko alam dahilan eh. Baka nag-a-addict na siguro ng mga panahon na yun. Pero yun, at I think 3 event yata ng Flip Top hindi niya sinulputan. Mantakin nyo, ilang beses siyang pinagbigyan ni Enigma. Kung tutusin, 1 beses lang na hindi ka sumipot, nang walang valid na reason sablay na yun eh. Pero puta, pinagbigyan siya ni Enigma ng 3 beses. Ganun kaluwag si Enigma sa kanya. Mga bagong sulpot, feeling malalakas lahat, puro na gano'n. Ikaw naman tapang-tapangan ka dito, pero off ka, may puso na mamon. Sana di ka nalang nagpunta para di ka nasaktan. Total uso naman yon. Di ka matalino porket malapad ang noo. Tulong-tulong tayo hanapin yung utak nito pagkatapos kong basagin yung bungo. Kulang-kulang ka ba talaga, ha? Alanganin mabuo o pinilit mo na lang magpakabaliw kasi wala kang bayag magpakatotoo? Ayan na napapala kapag puro bato. Huwag mo sasabing walang saysay, sinasabi ko. Bisaya nga, di ba? May punto ako. At ano yung sinasabi mong intergalactic hip-hop? Tanga! Walang ganon, sinungaling. Wala kang alam sa hip-hop, ikaw na mismo nagsabing di ka dito nang galing. Gangsta rap, bulok. Ulul! Nasabi mo lang yan kasi hindi ka tunay. Kasi kung tunay ka, alam mo na sa musika, yung gangsta rap, isa sa nagpabuhay. Gangsta rap, bulok. Kamusta naman yung panaginip ng alikabok? Yun yung isa sa mga naging angle na kay Aklas. May track kasi yata si Aklas panaginip ng alikabok. Alam ko si Apex yung yung nag-introduce nung angle na yun. Alam mo na sa musika, yung gangsta rap, isa sa nagpabuhay. Gangsta rap, bulok. Kamusta naman yung panaginip ng alikabok? Pantanga talaga, di ba? Title pa lang, tapos sabi mo kay Abra, pricing ka. Bakit pricing ka ba talaga, ha? Doon ka kay Enigma magyabang! Si Santi ka na, boy. Sa kanila, di ka na pwedeng sumama. Pag nagpumilit ka pa daw, yung logo ng uprising sa mukha mo tatama. Na ang weird pa nung dito ni Acer, nung kung paano niya gaano ka-continuous at spontaneous yung delivery niya. Kumbaga parang walang hinto talaga na bigyan mo naman ng moment mag-react yung crowd. Parang parang sobrang aggressive pa, monotonous na aggressive yung yung delivery dito ni Acer. Ibang-iba na sa
sa last na laban ni Acer na napanood ko, nung laban nila ni Husky, sobrang galing ni Acer doon eh. Ibang-iba na sa masasabi ko pa rin rookie na Acer to kasi ano eh. Or mid-tier na Acer na to kasi early days niya to sa flip top eh. Early days niya pa lang to sa flip top. Ang dali mo pa namang asintahin kasi ang laki na ng ulo mo. Imposibleng di ka makita. Sa lapad ng noo mo parang pinagsamang Mactan Airport at Naiya. Tila tinaniyang noo yan. Napakalawak ah. May mga airlines ba? Idol mo talaga si Luns kasi hanggang ngayon hinahabol mo yung hairline niya. Alien ka talaga kasi ang laki ng ulo tapos ang liit ng katawan. Ito ay tsura ni Clinks kapag nag-diet ng 3 buwan. Please. Yung karakter sa Dota, si Von Fletcher. Maganda naman bigayan sa flip top ah. Aklas, kumain ka naman. Yung itsura mo kasi pag nagkasakit, mukhang mamamatay ka na lang. Tangina ka, pati sa laban yun ni Looney, si Francis M, dinamay mo. Kung di ka ba naman talaga si Raulo, ganyan na ba kalakaran ng hip-hop ngayon? Kailangan wala kang utak tapos wala rin puso. Tapos dapat abi ka rin, sisigaw-sigaw maguhubad para kung tignan barumbado. Ganyan talaga, pag di kaya ng utak, suntukan na lang tayo. Time, tapos na ako bumitaw, 2 minuto lang tayo, musayangin sa sigaw. Parang may inuulit siya na Ender. Ito parang medyo nag-die down yung round ni Acer dito. Parang ginamit niya yung mga typical angle na nagagamit na kay Aklas. Parang halimbawa yung payat angle. Parang wala pa siyang na-introduce na na bagong angulo kay Aklas dito. Maliban sa yung sa tanggal na sa uprising Feeling ko magandang angulo yun yung natanggal na sa uprising si Aklas, pero mas niya pa eh, mas mababarena niya pa yung angulo na yun, mas malalaliman niya pa kung saan mas maagawa pa siya ng creative na mga scheme about dun sa angulo na yun. Hindi niya nasamantala yun. Sayang. Other than that, yung ibang angulo niya, yun yung payat, hindi siya masyadong naging matatak sa akin dahil sa laban ni Aklas siya ni Looney, nagamit na ni Looney yun ng sobrang lakas. Kaya kung uulit ka dun sa ganong klaseng atake kay Aklas, dapat siguraduhin mo na mas higit dun yung gagawin mo. Yun lang. Round 2 ni Aklas, tingnan natin. Ako bumitaw, 2 minuto lang tayo, musayangin sa sigaw. Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Probinsyanong dugyot na M&M. Flow mo'y lukot. Bisdak na nakadapa ang ilong na may kuri-kuri-kuri-kong sa lubot. Palpak yung round 1 mong ginaya mo pa sa idol dol mong bulok. Panaginip ng alikabok. Hindi mo naintindihan yung tanga. Bakit? Pag hip-hop, kailangan gangster? Ha? Pag hip-hop, kailangan Pilipino gangster? Ganyan? Tangina, alam mo ba pinagtatawan tayo sa ibang bansa? Dahil sa mga pinaggagawa ng katulad mo? Gusto mo sumikat? Gumawa ka ng eksperimento. Gumawa ka ng hindi pa nagagawa. Gumawa ka ng maganda sa madla. Katulad ng dialekto ng insekto. Ikaw lang yung bukod tanging hurado na hindi bumoto sa akin nung laban ko kay Abra. Kasi ikaw lang yung bukod tanging MC na ang alam lang ay multisyllabic. Tanga! Kung ako sa'yo, magbasa ka ng mga libro. Huwag kang manood ng telebisyon, huwag kang makinig ng radyo, at huwag ka na rin mag-FB gago. At si Joy, yung shota mo, hindi ko na idadama yun, huwag kang mag-alala, tol. Masyado na siyang gamit. At marunong naman ako maawa. Kasi ayoko sa puking masyado ng gamit. Higantin titi lang ang masasarapan sa dambuhalang puki ng girlfriend mo, masyado ng gamit. Alam mo ba yun? Hindi mo alam yun kasi hindi mo pa siya natitimang kahit kailan. Talo pa kita. Ikaw, ha? Parang kang tao unggoy na biglang lumitaw at naligaw. Naligaw dito sa gubat na masukal.
Tahanan ng mga mahayop na mapupusok. Tahanan ng iba't ibang klase ng mga hayop na kagaya nyo. At hindi mo kagaya yung kahit mukha ang unggoy. Kapag di ka magtigil sa kakasigaw mo sa akin, sa kagaya mo sa akin, dadalawin kita hanggang sa panaginip mo at magiging ako ang bangungot ng buhay mo! Ako ay anak ng kalawakan, ang arsonistang galing sa planetang pula! Hindi mo ako kakayanin, putang na mukha! Anong alien? Tanga! Alien hip-hop ginagawa ko! At itong earth sa akin to! Nakikitira ka lang dito kaya pag nainis ako sa'yo, papalayasin kita, magpapalutang-lutang ka sa kalawakan! Tol! Maawa ka naman sa ginagaya mo! Agaw buhay ka na sa kanya! Tol! Kung ako sa'yo, Tol, mag-aaral ka na lang uli! Alam mo yun, Tol, wala kang identity. Engineer ka pa naman. Tapos simpleng identity lang, di mo magawa. Uhaw ka sa sining at kultura. Wala kang alam sa kasaysayan ng hieroglyphy at iba't ibang klase ng mga argumento, aspeto. Isa ka lang, hip-hop o rapper na natuto sa pagbabasa. Lahat ng mga sinasabi mo, nabasa mo lang yan. Lahat ng sinasabi ko, naranasan ko to sa totoong buhay. Kaya, malabs! Ako madarag sa titig mong mapurol. Kahit mata mo'y matalas, hindi yan nakakaputol. Para ka lang asong di marunong kumagat. Puros tahol. Sige, subukan mo kumagat para lalo kang maulol. Ako'y makamandag parang pulang alakdan. Dugo masahol na sa kaaway kapag pumatol. Kaya ang hatol ay pagkakabilanggo sa loob ng kataol. Wala nang lamay-lamay. Magpaliwanag ka sa hukay. Rekta, baon. Lahat ng pangahas na pumasok sa planeta ko ay nalason. Kaya ikaw, aser ka lang, ungas! Ha? Ako, 2013 isa buhay tong pangit na si Aklas! Para lang tong JC versus Nas. Putangin na mo ka! Uwi! 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 Simula pa lang ng rounds to, round 2 pa lang, pinapauwi ka na nila! Ang tigas naman ang mukha mo kung mananatili ka pa! Time! Pakyo ka! Check! Ayun, round 3, ay round 2 ni Aklas. Alam nyo kasi si Aklas, ang napapansin ko na strength ni Aklas is yun nga yung pagiging unorthodox niya. Sinasadya niyang hindi maging normal yung material niya. And minsan yun dun nga mas nakakahugot ng magic yung material niya. Katulad lalo nung laban, alam yung laban niya kay Looney, may mga nahugot siya na material doon na naaagawa ng moment, magical moment na parang biglang magugulat yung mga tao, yung shock value, which is hindi ko maramdaman dito sa round na to ni Aklas na nagagawa niya yun. Parang di ko alam kung ineffective siya dahil sa home court advantage na ng kalaban niya, dahil yung crowd na to is hometown to ni Acer, so more likely nagro-root yung mga crowd dito kay Acer, and yung underdog dito sa home court, underdog dito si Aklas, which is parang hindi makahugot ng magandang sandata si Aklas dito sa laban na to. Hindi siya makapaggawa ng moment. Yun yung nakukulangan ako kay Aklas dito ngayon sa laban na to. Kaya yun, gusto ko sana, dahil kakaiba yung gusto ko sana ibigay sa kanya round dahil kakaiba yung ginagawa niya, pero wala siyang ma-create na wow factor dun sa round niya. Yung typical Aklas na kilala natin. Hindi ko nararamdaman dito. So far, parehas sa round 1 tsaka sa round 2 niya. So yun, kailangan kong ibigay ulit ng hindi ko alam kung lamang si Acer. Hindi ko masabing lamang talaga si Acer sa kanya, pero parang yun yung tamang gawin. Alam mo yun, yung parang pinakatamang gawin. Ibigay yung round na yun kay Acer. Yun. Shoutout sa mga bagong pasok pala muna. Shinobi 00. Hi Kuya EJ Powers, super fan mo po ako simula nung nag-battle ka versus Vitrom. Salamat. Kay BCD 2114.
Shoutouts kay Underrated God 6899. Love at TV. Shoutout sa'yo. Jano Bernal ng Bicol. Pakibatuan na lang si Kripley dyan. Kay Jul Ganda at kay Jay Aragon. Shoutout sa inyong lahat dyan ng mga bagong pasok. Tingnan natin round 3 ni Acer. O sige, panalo ka na, Aklas. Pero yung pagkakataon gusto ko sulitin pa. Pasalamat ka, yung mga hurado ngayon, di na mabusisi pa. Yung puntos ngayon, kailangan wala kang rhyme. Bakit pa ako magmumulti pa? Dati malaya tong laro eh. Ngayon meron ng politika. Alam mo bang gusto kong punitin ka? Kasi Parang ano no, parang kine-question ngayon dito yung ano. Base sa sinabi ni Acer, parang kine-question niya yung credibility ng league hindi credibility ng league credibility ng judging system, dahil ba't nananalo si Aklas dahil kung tutuusin marami dapat na laban si Aklas na hindi siya nanalo dahil yun nga hindi siya masyadong tumutugma dun sa mga laban niya. Yun yung pinupunto lang ni Acer dito. hindi na mabusisi pa. Yung puntos ngayon, kailangan wala kang rhyme. Bakit pa ako magmumulti pa? Dati malaya tong laro eh. Ngayon meron ng politika. Alam mo bang gusto kong punitin ka? Kasi dahil sa'yo yung kultura na, katakot na yung lagay, mas pinapaboran niyo yung mga mababaw para abot ng kamay. Wala nang patas umusga. Dahil pa yung mga kurakot na dinampot yung lagay. Wala akong pinangalanan ha, pero yung mga sangkot umaray. Tinataas ko lirisismo. Ito dapat. Dapat nung round 1 niya pag ginagawa tong ganito. Ngayon niya lang nilabas sa round 3. Yung lagay, wala akong pinangalanan ha, pero yung mga sangkot umaray. Tinataas ko lirisismo, ngunit bakit wala akong mapala? Siyempre, ito yung gusto nyo na magdala. Kung sintihin nyo to, hindi yung babala, tas huwag kayong magtaka kapag yung hip-hop nawala. Okay. Katangahan at kabaliwan mo, nakakahawa na sakit. Gusto sana kita bugbugin eh, kung di lang nakakaawa manakit. Ano kinalaman pati kalawakang binabanggit eh, dito nga sa mundo namin, wala ka na yung bag kahit maliit. Dati yung rap, hindi pinapansin eh. Ngayon, tinututukan na madla. Nagbunga ng maayos, pinagpagura ng iba. Salamat kay Enigma at sa mga naging pundasyon ng musika. Sila ang nagtulak sa akin para patulan lang kita. Pero mukhang Parang yung first half nung round ni Acer dito, nanggagaslight siya. Na parang mas gusto niyo tong mabababaw na tulad nito eh. Ba't ko patataasan ni resismo ko? Pero parang na-sway niya yung na-persuade niya na maniwala sa kanya yung tao. Na may gaslighting yung ginagawa niya, pero effective eh. Magandang strategy. Parang parang mas maniniwala ako sa sinasabi ngayon ni Acer. Parang ganun yung dating. di ko kaya lumpuhin itong sikat. Pasensya sa lahat. Nagsalita ako ng di pa tapos. Ngayon, ako yung bumagsak. Si Aklas yan eh. Di yan pwedeng matalo. Yun ang dapat matanggap kasi kakaiba. Sa lahat ng rapper, siya lang hindi marunong mag-rap. Ano, gusto mo ulitin ko pa ba? Sabi ko, di ka marunong. Yun yung Aklas na Aklas 2.0. Sasabihin ko Aklas 2.0 dahil naalala ko yung mga early days ni Aklas. Tulad ngayon ni-review ko nung nakaraan. Left field yung style ni Aklas. Hindi siya hindi siya multi. Hindi siya flow na parang Smaglas, hindi siya multi na parang mga Looney tsaka Abra. Pero tumutugma siya tapos left field yung style niya. Yun yung style dati ni Aklas. Feeling ko iniba niya na lang, ginawa niya na lang Aklas 2.0 dahil mas minahal yun ng tao, mas natanggap yun ng tao. Yung ganong style niya kaysa yung dating Aklas. Kasi doon siya nakilala talaga sa ganong klaseng style. Yan. Yo, what's up? Tabs the Butcher, shout out sa iyo. At salamat sa sinend mo. Pare ko, salamat. Ingat ka dyan sa Alaska. Shout out Tabs the Butcher.
na malapit kong kaibigan na tiga Alaska. Ingat dyan lagi, pare. Yun. Tuloy natin yung round ni Acer. Yan pwedeng matalo. Yun ang dapat matanggap kasi kakaiba. Sa lahat ng rapper, siya lang hindi marunong mag-rap. Ano, gusto mo ulitin ko pa ba? Sabi ko, di ka marunong mag-rap, tuturuan kita paano gumawa na ganito. Puro lang kabaliwan na yung mga alam pagpapauwi. Putang ina mo, paano kung ibahin ko bigla yung daloy? Swak pa rin sa timpla, malumani mabilis, di mo kaya nagawin tapos sasabihin, hip-hop ka talaga, basic lang yung flow, aklas, sirap kan sumakay. Tapos rapper ka pa niyan, bakit di ka pa kamatay? Kanta mo, puro basura, lagay na sa ataon. Puta, pag ako nag-rap, yung bitang naghahabol. Malinaw yung bawat letra sa akin, simpleng pagbitaw. Ito yung purong rap, ito yung puro sigaw. Di marunong bumitaw, kasi di ka malupit. Kung kasali lang ako kagabi, malamang champion lang ulit. Solid na flow yun. Iniba-iba niya yung cadence, ang ganda ng mga inner punchline, tapos ang ganda kung paano niya tinapos yung flow niya. Ang ganda ng punchline kung paano niya tinapos. Yun. Pa-shoutout po misis ko, di nakascore sa akin kagabi. Sabi ni Tabs the Butcher siya. Sabi ni Tabs the Butcher, ba't naman di mo pinay-score si misis? Mali yun, kapatid. Yes, sir. Salamat sa panonood. Pero yun, solid na flow kay Acer. Round 1 at round 2, pinakita ko sa'yo kung paano bumatel ng sagad. Ngayong katapusan mo at ng round 3, pinakita ko naman kung paano mag-rap. Sa kabuuan, tinuruan kita kung paano makipag-rap battle. Kung di mo nakuha, talagang may kalabuan to. Rap battle, bagay na di pwedeng makita sa katayuan mo. Time tapos na ako bumitaw, wala na tayong magagawa, yung katangahan mo lumitaw. Ito yung hinihintay ko na gawin ni Acer nung round 1 tsaka round 2. Dito sa round 3, na-justify niya ng na-conclude niya ng sobrang ganda. Ang ganda nung main topic niya about sa pagiging rapper. Pinakita niya yung pagiging complete package niya dito sa laban na to. Ang ganda. Ang ganda ng angles din na tinalakay niya. Yun. Masaya ako sa round 3. Ito yung hinintay ko na Acer sa laban na to na hindi ko nakita ng round 1 tsaka ng round 2. Yun. Sobrang solid nun, paring Acer. Tingnan natin round 3 ni Aklas. Alam mo, maganda na sa ating banat mo. Yung mga kaso, may mga nauna na sa'yo. Isa ka lang gala-gala, puro kopya no? Tapos gusto mo sumigat, gusto mong lahat kayo maging panseto. Tanga, bulok yung kanta mo, yung album na upcoming album mo. Hindi na yung darating pa. Dahil yung recording studio, kung saan ka nag-record, sinunog ko na! Bara-bara? Ha? Bara-bara? Baka bara-bara? Dahil yung kasama mo sa kanta, hindi kayo magkatugma. Type? Yung Arpinigas? Tingnan nyo, nakipag-pull up sa Arpinigas. Meron bang real Pinoy Nigas? Mag-isip ka nga! Sir! Ilang beses mo na bang dinilaan ang puwet mo, sir? Pangalan mo pa lang! Patalo na! Tunog lubot na lukot. Burakot ka lang, tanga! At hindi ko nakasalanan yon kung masyado kang naghanda. Isang buwan mong preparasyon sa akin, kanina ko lang ginawa! Habang nasa eroplano ako, lumilipad ako, tapos bumabatak pa! 100,000 habol mo! Pwes ako, hindi yun ang habol ko. Ang habol ko, 1 kilong shabu! Papasabuhin ko kayo lahat! Ikaw, ano? Puro pagbubuhat ka lang ng bangko, tol! Yung bangko mo magaan lang dahil gawa lang yun sa hangin. Talagang malaki ang ulo ko. Meron bang alien na hindi malaki ang ulo? Ano? Saka, kahit nang sabihin mo sa akin, mga insulto, asunto, hindi na ako tinatalaban ng ganyang kantsaw. Wala yan, ampaw. Kahit bersikulo mo'y pasigaw. Ang multisilabic mong kinain ay hilaw. Kung ako sa'yo, doon ka na lang sa malayo. Hindi ka totoong matakaw. Ha? Kasi, lahat ng mga kinalaban mo, tangina,
Supot lahat yun, tol. Magpasalamat ka pa nga sa akin, tol eh. Dahil yung tagilit mong tindig ngayon na 3-2, ipapantay ko! Dahil pagkatapos ng gabing ito, 3. tama na yung standing mo. 3-3, Scottie Pippen, gago! Walang katapusan ng mga argumentong iahagis ko sa'yo! Ano? Isa buhay ba ka mo? 2 minuto? Lumagpas ka, lumagpas ako? Overkill na to, tarantado! Kung gusto mo, hanggang bukas tayo dito, walang tulugan! Yoni! Badang! Muwi mo na kayo sa hotel! Dahil hanggang bukas kami dito, walang tulugan! Hindi ako mabibigilan! Parang sumasabog ng bulkang mayon! Walang tulugan! Freestyle magdamag hanggang magpalit ng taon, hanggang magpalit ng dekada! Ako pa rin ang isa buhay champion! Ang pinakamagaling magsyabu sa liga! Time! Uwi! 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 Gago! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yun, pinaka nagustuhan ko round yung yung round 3 ni Aklas. Sa kadahilan ng pinaka-entertaining yon. Pero para sa akin, hindi sumapat. Dahil ang round 3 ni Acer yung pinakamalakas niya. Kaya sa round 3, klaro kay Acer yun. Pero props dun sa round 3 ni Aklas dahil sobrang entertaining. Ang ganda din ng ng mga makukulit na angulo niya na parang siya lang pwede makaisip. Yun, all 3 rounds, round 1, round 2, binigay ko kay Acer. Dahil, yun nga, dito nga sa laban na to, in general, hindi nagawa ni Aklas yung yung pinaka aim nung style niya, which is maagawa nga nung mga moments na unusual moments na mga room shaker gamit yung mga niya, unorthodox na freestyle ability niya. Hindi niya masyadong na-maximize sa laban na to. Kaya kailangan kong ibigay kay Acer yung round 1 tsaka round 2. Tapos sa round 3 naman, nagawa ng konti ni Aklas yun. Kaso, dun na umarangkada si Acer sa round 3. Yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya hindi na sumapat. Kumbaga, hindi na sapat yung paghabol niya dun sa round 3 ni Acer. Kaya yun, kailangan ko ibigay all 3 rounds kay Acer ton laban na to. Pero props kay Aklas, sobrang solid ng ng pinakita niya. Yun, tingnan natin yung boto ng judges. Gubat 4, Isubuhay Tournament 2015, Acer vs. Aklas. Cup Center magiging isa pang best para sa kanila pa. Dati sa Cup Center ginagawa yung yung gubat event sa flip top. Pansin ko medyo mas maliit to kaysa dun sa kung saan ginaganap ngayon yung sa Mariners Court. Isa sa mga pangarap ko makapag-perform dito sa Cup Center Cebu. Kaso nga ay nung laban ko sa gubat yung against kay Poison 13 sa na siya sa Mariners Court na, which is solid na venue din. Komportable ako nung nandun ako. Yeah. Ang boto ng Hurado, 7-0, advancing sa tournament. 7-0. Magigay para kay Acer. Tuwa yung Cebu dahil nung panahon na to isa sa mga hero nila yan si Acer. Wala pang GL niyan, wala pang J-Black, wala pang Ban. Yan. Acer pa lang yung parang pinaka nila. Main hero nila dyan sa Cebu. Shoutouts din kay Acer, no. Hindi na rin siya masyadong active ngayon sa battle rap. Wala siya naging laban nung nung 2025 Huling laban niya nung Gubat 13 pa yung Husky versus Acer. Yun na yata yung naging huling laban niya. Di ko alam kung baka sobrang busy lang din niya sa ibang mga bagay-bagay sa buhay. Pero sana gusto ko ulit siya mapanood si Acer na bumatel ulit. Rematch Rapido!
dyan. Tournament yun, kailangan sa oras, stricto. Pero parehas naman sila sumobra eh. Pero props kay Aklas, tangina. Pinakita ni Aklas kung paano niya mamahin si Acer. Pero si Acer, kung tangina Aklas, tuturuan kita kung paano yung tama, parang ganun. Acer, tangina sobra. Ayun, Balaki, the pricing, batch 1. Ayun, para sa akin, halos pantay yung laban. Ang lakas ng pinakita rin ni Aklas, pero kakaiba yung pinakitang level ni Acer para sa nagpakita ng rap battle clinic. Saludo kay Acer. Ayun Nico Armaletra para sa Firing Squad. Shoutout sa Take It Out. Ayun. Binoto ko si Acer. Hindi ko na ipapaliwanag. Baka pag pinaliwanag ko, lalo pang lumabo. Pero Acer. Loran, Rhyme Ballistics, Tagum. Binoto ko si Acer. Para sa akin, mas nasiksik niya yung mga punchlines sa mas angkop na oras, 2 minuto. Pero props kay Aklas na So, ang nakita nilang butas dito kay Aklas is yung time limit. Feeling nila siguro nga lumampas si Aklas sa time limit sa laban na to. Kasi nga dati wala pa yung Ngayon kasi may oras na sa baba, 'di ba, pag ina-upload yung video ng Flip Top. So mas talaga noticeable talaga pag lumampas ka na sa oras. Yo, Nikki, binoto ko si Acer. Actually, nalilito ako sa iboboto. Intensity sa battle presence, yung lupit pareho. Yung mga linya pareho, nagka-differential lang siguro yun sa yung structure ng mga linya ni Acer. So, Acer. Doon ako bumoto kay Acer kasi since kahapon na may mga sinabi siya sa akin na yung mga hinanda talaga niya parang gusto niya ba, parang pinanindigan niya yung ginawa niya at prepare niya na mga so nakita ko ngayon, and then medyo mahirap kasi Aklas, alam mo, magaling din pinakita niya, pero siyempre sa 3 rounds mas napapuro ko kay Acer. Thank you very much. Sobrang galing parehas. Sobrang ganda ng battle. Na-entertain talaga ako. Pero para sa akin, na-out-trap ni Acer si Aklas sa battle na to. May mga punto kasi hindi tumama yung ibang punto dahil hindi tumugma. Sarap naman kailangan tumama yon. Pero ang galing pa rin ng entertainment. May mga may mga punto rin na si Aklas na hindi nga naman tumama. Na nakukuha natin kay Aklas at syempre, classic yung laban. Yun, sobrang solid na laban yun, entertaining. Yun nga ang nakita kong dahilan ba't hindi nanalo si Aklas sa laban na to is yun nga, hindi sumapat yung yung strategy niya na pang paggawa ng moment gamit yung unorthodox niya na material. Yun nga, sayang din na natin din mapapanood si Aklas sa Big League. Nakakamiss din dahil siya lang yung may gantong klase ng style. Siya lang yung may gantong distinct na style na hindi kayang gayahin ng iba. Na pag ginaya ng iba, baduy na. So yun, sayang lang. Hindi na natin mapapanood ulit sa Aklas sa Big League. Pero pwede pa rin natin siya mapanood sa ibang mga liga. Yun lang. Salamat guys sa panonood. Salamat sa mga nanood ng live. Alam niyo na kung sino kayo. Sa mga di ko na shoutout, sorry, bawi ako sa inyo next time. And yun. Kita-kits tayo sa susunod na episode guys. Ingat lagi dyan. God bless. Subscribe nga pala kayo sa channel ko.